Magandang araw mga kaibigan. Breaking news lang ito, pasensya na kayo, nagabiyahe ako. Post ni Elmer Hugalbot. Sabi niya, breaking news. Retired General Romeo Poques was arrested minutes ago at the NAIA upon his arrival from Bangkok. His lawyers, according to some reports, were barred from speaking to him by the police. General Poques has been taken to the CIDG National Capital Region Headquarters in Camp Crame. Please, for those in the vicinity, you can go to Crame and cover it live. We need to protect the general. Okay, so ito na. Nangyari na po ang matagal na nating hinihintay, ang pagdating ni General Poques galing sa bakasyon. At kahapon kinumpirma ni General Poques na meron na ngang na-issue na arrest warrant sa kanya. At sabi naman niya na handa niyang harapin ang kaso, no? Sandali ha. At ang kaso po laban sa kanya ay yung inciting to sedition and rebellion. Ipagdasal lang po natin dahil dalawa po ang posibleng mangyari dito. Ang mahirap po, baka ang kanyang warrant of arrest ay nakalagay doon na non-bailable, kasi depende sa what's this, sa ebidensya na nai-present ng prosecution, mga piskal. Kung malakas ang mga evidence presented, posible na non-bailable itong kasong ito. So kawawa naman si General Poques kung non-bailable, magtatagal siya sa kulungan habang nililitis ang kanyang kaso. Sana nga mahina lang yung ebidensya at pinayagan siya ng judge na nag-issue ng warrant of arrest na makapagpiyansa. Okay. Nagbigay pahayag naman ng kahandaan si General Poques na harapin ang kaso. Yun lang, mga lawyers niya hindi na daw nabigyan ng pagkakataon, kung totoo yung mga reports, na kausapin ang kanilang kliyente. But anyway, knowing General Poques, na ito, tested by time na ito, mas malala pa yung pinagdaanan niya. Kasi nung nasa serbisyo pa ako, halos sabay kaming pumasok sa military service. 1981 siya, ako 1983. Kalakasan pa noon ng mga communist rebels. At laking tulong sa amin tong mga Air Force pilots. Kasi sa mga enkwentro namin noon, pag nakakatawag kami ng air support, talagang nakaka-advantage ang mga ground troops. So ito, bemedaled officer itong si General Poques. Marami na siyang pinagdaanang labanan sa mga komunista. At ito, legal lang ito, baliwala. Wag po tayong mabahala. Basta importante lang yung makakuha sana siya ng yung piyansa available, na sana within this day, kasi depende yan sa bilis ng proseso. Kung mabilis ang proseso, dinala siya sa PNP, kunan ng mugshot. After mugshot, then dadalhin na sa korte yung
piyansa, pag ma-approve ang piyansa bago mag alas 5 mamayang hapon, then makalabas pa rin siya. So sabi nga ni General Poke sa kanyang pahayag na ang corruption ay hindi nabubuhay sa kapangyarihan. Nabubuhay ito sa katahimikan. Kaya sabi niya, huwag po tayong manahimik. Kaya makita nyo yung picture na naipost ni Elmer P. Hugalpot, nakataas yung kamay niya. Talagang malaban. So sabi niya, kung sino pa yung ako na nagsilbi ng marangal, kinasuhan nila, kailang ang mga kalaban ng gobyerno, mga komunista na matagal nang nananawagan na papagsakin ang gobyernong ito ay hindi nila kinasuhan. That's double standard of justice. Pati ang mga yung mga suspects, yung naglustay sa bilyones na pera ng taong bayan through itong corruption scandal ng flood control, malaya pa rin siya na may klarong pagmamahal sa bayan at nagsalita lang laban sa administrasyong ito dahil sa nangyayaring corruption. Siya na ngayon ang inaresto at andun na. But that's part of race, pakikipaglaban mo sa bayan, kagaya nga ng mga national heroes natin. Lumaban sila noon laban sa Kastila. May mga nagbuwis ng buhay, ating national hero, may mga kinulong, at hindi napatunayan na tama yung ipinaglalaban nila. So ipagdasal po natin si General Pukis. Siya na ata yung pinakamataas, highest ranking retired officer na nakasuhan at inaresto. At may tiwala pa rin ako sa ating judiciary. Buhay na buhay. Marami tayong matitinong mga judges na handang magbigay ng patas na interpretasyon ng batas. At alam ko, malalampasan ito ni General Pukis. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Mimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natabangan na magyero. Sen kay makakuha na sa mong balay. Kung karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan na magyero. Nasin ko na bugyon man eh. Ano nang lukot kay na sino no. Dako na gid sila. Oo. Nangaputol na gid ang ilang atop. Kita gid nato nga buslot na gid kaayo. Ug ipang sumpay-sumpay lang. Napa dire na, apilin video dito kay. Deparo. Tunga ni sila. Nangaputol-putol na gid ang yero. Tunga ni sila gidupad ba eh. Labi na nga naigo daw sila sa bagyo. Nangaputol na pod ang ilang yero. So karon pila ni katuig ang imong balay? Napulo na katuig. So dugay-dugay na gyud. So nagantos na gid mog ulan ani. Oo, tungod wa kay kapalitan ni giro. Oo. So unsa ra day imong trabaho? Ay pagyuta ra. Kanang mag-uma lang. Oo, magumara. O kamay gid ang income. Mao gani. Say mapilyor pag yun. Maperil pag yun. Di ka bawi na ikaw ra gid pagkaon. Lagi. So pila ka buok ang imong anak? Isa pa man. Isa pa. Mm. So kuan gyud. Asa day imong asawa karon? Tuwa dito. Ay, so naglakaw siya. Oo. Lagi. Sa nga naman sa sulod na sa napulo na katuig, wala gid mo nakapalit og atop. Ikaw ra gid ipalit og pagkaon. Igo ra gid sa konsumo. Napay gid pa eskwela na Naapa Hindi na estudyante. ito matabang ng pagpahit og SIM kaya wala na gid og kuan, wala na yung budget.
Wala na budget. Salamat din sa kaya sa Ginoo nga pagtabang nga mugsin nga maka ilis daw na gidugato pa among balay. So, salamat kayo ba? Salamat kayo. Mm.